Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ano pong naramdaman nyo habang po kayo'y umiindak? Masaya. Okay po, marapat lamang po. Angkinin po natin sa bawat pagpatak ng ating mga pawis ay ganap na naaalis ang ating mga nararamdaman sa buong katawan. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Bago po magsimula tayo sa ating bahaginan, nais ko pong paalala ulit, yung pong mga cellphone, paki-off po muna kasi po marami pong naka-open po at nag-feedback po yung ating speaker. Maraming salamat po. At ang ating tema po ngayon ay ang pag-asa. Pag-asa. Mga kapatid, tayo pong lahat ay may pinagdadaanan sa buhay. Amen po ba? Sino po yung walang pinagdadaanan dito? Sino po? Pakitaas po yung kamay. Wala po. Tayo pong lahat may pinagdadaanan sa buhay. Subalit, bakit po natin nakakayanan? Nang dahil may pag-asa tayong inahawakan na may Diyos tayong magbibigay ng kalutasan, ng ng katugunan sa ating mga panalangin at panalangin natin sa ating mga buhay. Kaya po, ang Diyos sa ating buong puso na nag-aalay, laging nariyan upang tayo handugan. Kaya lamang po, tayong mga tao na kung minsan nakakalimot sa Kanya, doon po sa pagkakataong iyon, nagbibilang tao tayo, nawawalan tayo ng pag-asa na siya may magagawa sa ating mga buhay. Kaya sa tuwina, upang tayo makalaban, upang tayo makahahon sa ating mga pinagdaraanan, ang hilingin po natin sa dakilang Ama, ang sa tuwina ay pagkalooban tayo ng pag-asa na mula sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? At ang una pong magbabahagi po ngayon, tatawagin ko po isang alagad na kung papaano po buong pag-asa po siyang lumalaban at umaasa sa Diyos na may magagawa siya sa buhay niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Mirna Andrada. Salamat po, Ama. Paano kang mawawalan ng pag-asa, Ama, sa dulot mong ito? Sa aming mga buhay, sa bawat araw, nariyan ka. Binibigyan mo kami ng galak, lakas, pag-asa sa aming buhay. Pinapara mo ang mga pangamba na gawa ng iyong kalaban. Kaya, Ama, walang atubili at walang takot, walang alinlangan na galak sa aming pusong ikaw ay alayan. Kagaya po sa pagkakataong ito, sa bawat araw, di man ako magsalita, sa isip ko lang, naroon yung pag-asa na sa pamamagitan ng pagtitiwala mo at paggamit sa akin ay naroon yung pagtindig na patuloy magiging matatag upang lumaban sa hamon ng buhay. At yun ang pag-asang mula sa iyo. Salamat po, Ama. Muli po, pangunahan at pagharian mo po ako. Amen. Ganda, ano po, sa bawat araw. Magpagpalang umaga po uli, mga minamahal ko. Andito na naman po ako. Okay lang po, anak, nandito na naman ako.
Hindi ako nagagalak dahil nakita kitang lumuluha habang tayo nagpupuri. Subalit, ang nadama ko ay ang pag-asang lumulukob sa puso mo. Amen ba, anak? Hindi sa sarili mo, kundi sa minamahal mo. Gayong ako sa sarili ko may pinagdadaanan ako. Subalit, naroon ang pag-asang mula sa Diyos. Kaya, sa pagluklok mo dyan, damhin mo. Damhin mo yung bawat alay ng Panginoon, ipasok mo sa puso mo at maririnig ng Ama, mararamdaman ng Ama. Ano po? Sabi ko, habang nagsasalita ang ating kapatid na si Jay, agad po kasi pag upo ko doon, kukunin ko na po yung aking maliit na songbook. At tatanong ko na po doon sa aking angel, ano po kaya ang awit na maiaangkop? Hindi ko pa kukuha yung songbook ko, subalit sadyang naroon na, binigay na ng Ama. Ang totoo, gusto ng puso ko kanina yung parang ipaglalaban. Subalit, ang lahat naman ng awitin kung ating dadamhin ay angkop naman sa kaganapan sa ating buhay. Amen po ba? Ito pong awiting ito ay yung lumang awiting inawit ko nung, kung di ako nagkakamali, last week po, nung nakaraang linggo, na kung paano ako mawawala ng pag-asa. Pag-asa, anak na Jay? Pag-asa? Pag-asa. Pag-asa. Itong awiting ito, sinner or saint, pinaliwanag ko na po nung nakaraan. Ano po? Paano ako mawawala ng pag-asa? Ganong mahal na mahal ako ng Panginoon. Siguro, hindi ko na uulitin yung aking pagpapaliwanag, kundi muli, hihilingin ko lang po sa inyo na habang inaawit ko ito, pakanamnamin po ninyo. Basta po, yung pinaka-part ng awiting ito, na pinaka-line na tumimo sa puso ko, yung pong isinaysay ng awitin na, they say the devil is in your eyes, dear, but you look like an angel to me. Sabi nila, dahil binabasa nila ako sa dati kong pagkatao, sa dati kong buhay, ang pananaw sa akin ng iba ay demonyo. Kung paano siguro sa unang buhay, sa paggalaw, sa pananamit, bilang isang tinalaga ng Diyos, pinahiram ng tinig at naging mga aawit, doon po ako hinusgahan at hinatulan ng tao. Subalit ang Diyos, tingnan niyo po, sabi ng Panginoon, hinusgahan ka nila, ganun ang pananaw sa iyo. But you look like an angel to me. Sabi ng Panginoon, pero sa akin, anak, ang pananaw ko sa iyo, anghel. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Katanggap-tanggap po ba yun sa ating mga sarili? Pag naramdaman po natin na tayo nagbabago na, sumusunod na tayo sa kalooban ng Diyos, matatanggap po natin sa sarili yun na kung ang Diyos naging anghel tayo sa kanyang pananaw, ano pa kaya ang ating mga kapwa hindi mabago ang damdamin para sa atin. Kaya po sa pansamantala, pangkasalukuyan, kung tayo hinusgahan, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Kundi bagkus yung pag-asa, panahanin natin sa ating mga puso at damdamin. Kaya po muli, parang hindi ko napagtuunan ng pansin ito, kaya kung hindi man po gayon kaganda, basta po ang namnamin natin po ay yung nilalaman ng awitin. I'll take you there, anywhere you are.
a sinner or say, doesn't matter what they say you are. I have no complaint, whether it's foolish or wise dear. I go along trustingly. They say the devil is in your eyes dear, but you look like an angel to me. I won't ask you what the past has been, the dreams you have had, and all the blessings. Take all your sins, the good and the bad. Who cares what people say of you? Who cares what picture they paint? All that I know is that I love you. Saint or sinner, sinner o saint. Mabuti man daw po o makasalanan, ngiti lang po tayo. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. That's the time you must keep on trying. Smile. What's the use of crying? You'll see the sun come shining through if you just light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Tuloy lang po tayo. Although a tear may be ever so near, if you smile through your fears and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through if you just smile. I'll take you there, anywhere you are, a sinner or saint. It doesn't matter what they say you are. I have no complaint, whether it's foolish
twice deep. I go along trustingly. They say the devil is in your eyes deep, but you look like an angel to me. I won't ask you what the past be, the dreams you have had, all the blessings. I'll take all your sins, the good and the bad. Who cares what people say of you? Who cares what people they pay? All that I know is that I love you. Saint or sinner, sinner or saint, sinner or saint, sinner or saint, saint or sinners. Who cares? Thank you, Lord. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Maraming salamat, Nanay Mirna. Inuulit ko po, paki-off po yung mga cellphone natin para po maging maayos po yung takbo na po ng ating mga gawain. At para sa ikabubuti po ng lahat, upang ang bawat mga salitang binibitawan o sinasabi ng ating mga kapatid dito sa harapan ay mapakinggan po nating maayos, sapagat sa kanilang mga salita na inaalay, ito'y maaaring makapagdulot sa inyo ng pag-asa sa inyong mga buhay. Maraming salamat po. At ang pangalawang magbabahagi po sa ating ngayon ay ang kapatid po nating tagasunod na si kapatid na Magandang umaga po sa tanghaling ito sa ating lahat. Papurit pasasalamat po sa ating Panginoon at muli po ay nakatalima po ako sa kanyang panawagan sa araw na ito. Kaya papurit pasasalamat po ang binabalik ko sa iyo, ang mahal naming Ama, sa kagalakang aking punadarama sa tuwing ako ay naririto sa banal na dambana. Kaya po sa bawat araw, hindi po ako nawawala ng pag-asa. Ano man pong pagdalisay ang dumating, kumbaga para lang pong hanging dumadaan. Gaya po ng mga pagdalisay ko nung nakaraan, na mabigat po talaga kung hindi ka po talaga matatag, iisipin mo po na baka hindi ka na mabuhay pa dahil nga po nagkaroon nga po ako ng breast cancer noon. 2009 po yon. Akala ko nga po binibilang ko na ang araw ko ng mga panahon na yon. Pero yun nga po, hindi po ako nawala ng pag-asa, nanalig, nanampalataya at nagtiwala po ako sa ating Panginoon
Kaya ito po ako ngayon, mag-aanim na taon na po yon. Ito po ako ngayon malusog at puro kagalakan po ang aking nadarama. Tapos po, nung nakarang taon naman po, na-stroke naman po ako. Kaya talaga pong napakadakila ng Ama. Napakabuti niya. Hindi niya po ako pinabayaan. Kaya sa bawat araw po talaga, hindi po ako nawala ng pag-asa na ang lahat po ay mapapagdaanan ko ng maayos at mapayapa. Kaya ito po ako ngayon talaga pong kagalakan, kapanatagan sa aking buhay. Ang aking nadarama na talaga pong hindi ko po maipaliwanag ang lahat ng nangyari sa buhay ko na akala ko nga po'y wala ng kalutasan. Pero ito po ako ngayon, gumaganda pa. Salamat po sa inyong lahat na nagmamahal sa akin at dumalangin ng mga panahong iyon na hanggang ngayon po talaga pong hindi ko po maipaliwanag ang kagalakan ko. Maraming salamat po sa lahat at sa ating po kinalagdahan na si Apo Conching, na siya po ang nagbibigay sa atin talaga ng buhay para tayo ay patuloy na lumaban at patuloy na manalig sa ating Panginoon, na siya po ang nag-akay sa atin dito dahil kundi po ginamit ang ating mahal na Apo Conching ay siguro po wala tayong lahat dito. Kaya papurit pa salamat sa ating Panginoon at pinagkalooban po tayo ng isang Apo Conching na talaga pong binigay niya lahat ng kanyang buhay para tayo ay maakay sa dakong ito. Kaya salamat po Ama, sana bigyan po siya ng buong kalakasan ng katawan, katatagan sa bawat araw at magandang kalusugan sa araw-araw. Salamat po Panginoon, maraming salamat po sa lahat. Purihin at takilain ng Ama. Sadyang napakabuti po ng Diyos sa ating kapatid po. No po, tingnan niyo po, cancer, nalagpasan niya po. Stroke, nalagpasan niya po. Nang dahil siya ay tapat na umasa at nanalig sa Diyos na siya ay gagaling at makakamtan niya ang tunay na kagalakan sa kanyang buhay. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Amen. At ang susunod po na mag-aalay po ng isang awitin, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Nene Espen ng Bahay Pare. Buhay po ba ang Diyos? Napupuri, nagpapasalamat po ako sa Ama sa bawat araw, sa mga katatagang ibinibigay niya sa akin. At ako po, bago po ako nakarating dito, katulad po ninyo, iba't ibang suliranin, subalit sa pamamagitan po ng kanyang pag-aakay sa akin, sa dakong ito, ay nakamtan ko ang kagalakan, ang pag-asa. Sa mga anak ko, ano man ang dumarating sa pamamagitan ng ating Apo Conching, sa kanya mga tinuturan, kaukulan sa aking mga anak, yun ang aking naasahan at patuloy na hinihintay. Ganyan din po naman sa nangyayari sa akin, ito lang po sa karamdaman ko, sa mata ko, na ito po nung February pa subalit po rin ng Ama. Unti-unti po niyang inaalis. Minsan nga po niloloko ako ng isa kong kapatid. Pa-opera mo na yan. Sabi sa akin. Sabi ko, hindi. Sabi ko, kasi po may kapatid din akong nagkaroon ng kuliti po na na hindi nakalabas. Tapos po inopera po yung mata niya para po siyang medyo may peklat po. Ayaw po mangyari po sa akin yun, lalo na nga po. Sabi nga po ng mahal na Apo, kung yun nga mga tagasunod, pinagagaling. Ikaw pa kayang naglilingkod sa dakong ito, ang hindi gumaling. Amen po ba? At ako po'y maghahandog ng awitin para po sa ating lahat. Umasa ka sa Diyos.
Masaka sa Diyos ang mabuti gawin at mandan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga at magtiwala, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw sa tanghaling tapat. Masaka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan ang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos pumanatag ka, maging matiyaga, maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginawa sa likong paraan, umunlad man sila. Masaka sa Diyos ang mabuti gawin at manan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Maraming salamat. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangkin lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di man makaya ng makapagkaloob, mamahaling hiyas, di gintong niloob ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahiling. Di ko akalain ako ay bibigyang pansin. Ang taong tulad ko
man makayanan, makapakaloob, mamahalin hiyas, ni gintong niloko ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling ka, kagalakang ubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di man makayanan, makapagkaloob, mamahalin hiyas, ni gintong niloko ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Salamat kapatid. Mga kapatid, kung ninamnam niyo po yung kanyang awitin, kay sarap pakinggan po, di po ba? Na kapag sa Diyos ka umasa at nilakipan mo ng gawang mainam at kalugod-lugod sa kanyang kalooban, 100% makakamtan mo ang kasagutan sa iyong kahilingan. At makikita mo, masisilayan mo kung gaano kumilos, kung gaano kahiwaga ang kanyang kapangyarihan sa buhay po nating lahat. Buhay po ba ang Diyos? At ang susunod pong magbabahagi upang makapagbigay at makapagdulot sa inyo, makapagpunla ng inspirasyon upang kayo ay patuloy na umasa sa Diyos. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Mami Beth Chico. Salamat, Pag-asa. Ito po yung hindi dapat mawala sa atin sapagkat ang mundong ating ginagalawan ay punong-puno ng pakikibaka. Sabi nga po ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, walang sino man sa atin ang nabubuhay ng walang pinagdadaanan sa buhay. At iyan po ay bahagi ng pagdadalisay sa atin ng Panginoon upang anumang hamon ng buhay ay matuto tayong lumaban. At wag po tayong magigitla ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, sapagkat ang Diyos ay punong-puno ng pag-asa. Maging positibo lamang po tayo sa ating pananaw na ang lahat ay ating mapagtatagumpayan sapagkat mayroon Diyos na kumakalinga sa atin. Hindi po tayo dapat malumbay. Amen? Hindi po tayo dapat magupo sa mga problemang pinagdadaanan natin sa buhay. Karamdaman man yan, problema sa mga kasambahay, problema sa mga tao sa kapaligiran. Kung tayo ay ganap na magtitiwala sa ating Panginoon, yan po ay ating mahuhulagpusan sapagkat ang ating Panginoon sa tuwina ay nagbibigay sa atin ng kalakasan sa pamamagitan ng pag-asa na patuloy niyang ibibigay. Mag-reflect po tayo sa ating sarili. Ano po kaya ang mangyayari sa bawat isa sa atin
na mayroong mga pinagdadaan ng mga pagdalisay, pagsubok, problema sa buhay, at tayo po ay manlulupaypay. Ano po ang mangyayari sa atin? Diyan na po papasok, sabi nga po ni Mother, yung mga negative energies. Pagka mahina ang ating pagkatao, yung mga negative energies na yan, papasok sa atin na magdudulot sa atin ng karamdaman. Bakit po hindi tayo makatulog sa gabi? Bakit? Sa pag-iintindi natin sa mga problema sa buhay. At bakit ka nag-iintindi? Bakit hindi ka makatulog? Bakit magulo ang kaisipan mo? Sapagkat kulang ka ng pag-asa. At bakit ka nagkukulang sa pag-asa? Sapagkat kulang ka ng pagtitiwala at paniniwala na may Diyos na tutulong sa iyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, mayroon pong 3 kaloob ang Panginoon sa atin. Una po, yung pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang kapares. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mapaparisan ng sino mang tao sa ating kapaligiran. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay wagas. Walang pinipili, walang kondisyon. Ano man po ang nagawa natin sa ating buhay, katulad po ng inawit ng ating kapatid na Mirna, ang sabi po, kahit na ano ka pa, kahit naging masama ka pa sa dating buhay mo, kahit ang tingin sa'yo ng tao, ang nakikita sa'yo ay demonyo, dahil sa mga gawa mong karumaldumal sa Kanya, ang sabi ng Panginoon sa akin, you still look like an angel to me. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ganyan po kabait ang ating Panginoon. Napakaganda po nung lyrics na yun nung awitin na yun. Sapagkat, pag po pinakikinggan ko yung awitin na yun, hindi ko po iniisip na si Tita Mirna yung umaawit o yung sino mang singer na pinagtiwalaan ng awit na yon para awitin. Kundi ang iniisip ko po, right at that moment, habang inaawit ang awitin, ang umaawit sa akin, ang umaawit sa iyo, ang umaawit sa ating lahat, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabi po niya, ito po yung line na gusto ko din babalikan ko lang po. Sabi po niya, who cares what people say of you? Ano po ibig sabihin nun? Ano man ang sabihin sa'yo ng lahat ng tao? Sabi po ni God yun. Who cares what picture they paint? Ano man ang paningin sa'yo? Tingnan ka man bilang isang makasalanan. Ano po ang sabi ni God? All that I know is that I love you. Ang sarap! Kahit ano pa ang tingin sa'yo ng mga tao, tao lang yun Mata ng tao talagang makasalanan Damdamin ng tao, minsan makasalanan pa rin. Nahusgahan ka na bilang masama kang tao. Anak, sila lang yun. Sa kanila lang yun. All that I know is that I love you. All that I know is that I love you. Saint or sinner, sinner or saint. Ano pong ibig sabihin nun? Makasalanan ka man, o sa palagay mo'y santa ka, makasalanan ka man, sa akin, mahal na mahal pa rin kita. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan po kasi ang isa sa magandang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya po sa mensahe ng Banal na Espiritu, sa tuwin ay sinasabi, favorite line niya po ito, sa tuwin ay sinasabi, ano po yun? Mahal na mahal ko kayo. Sino po ang nagsasalita? Si Apo Kunching bilang tao? Hindi po. Ang Diyos sa tuwinang humaharap sa atin, sa tuwinang mararamdaman natin siya, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, hindi nagsasawang sabihin, kahit nagkulang ka pa sa Kanya, kahit marami kang kasalanang ginawa sa Kanya, na sa palagay mo hindi ka na makakatingin sa Kanya sapagkat batid mo ang mga kasalanang ginawa mo sa Kanya, ano pa rin ang pinaguhumiyaw ng ating Panginoon para sa ating lahat? Mahal na mahal ko kayo. Hindi po ba napakabait ng Diyos? And then, in spite of that, ano yung igaganti natin sa Kanya?
Sa kabila ng pagmamahal na ibinibigay sa atin ng Panginoon, unconditional love na binibigay sa atin ng Panginoon. Pangalawa, pinagkalooban din tayo ng Panginoon. Ang gusto niya ay magkaroon tayo ng paniniwala at pagtitiwala sa Kanya. Ang tanong, ito ba'y na ibibigay natin sa Kanya? Ang ganap na pagtitiwala at paniniwala sa Kanya? Kung ang sagot mo ay oo, na ibibigay ko sa Kanya, bakit paggabi hindi ka makatulog? Bakit paggabi iniisip mo lahat yung problema mo? Bakit pagkagabi, kung 5 yung anak mo, yung problema ng 5 anak mo ang pinaglalaro mo sa kaisipan mo? Nasaan ang pagtitiwala mo? Ang nais ni God, maging mapayapa sa tuwina ang ating kaisipan. Ang nais ni God sa tuwina, makita kang nakangiti. Bakit mukhang Biyernes Santo ang muka? Ayaw ni God niyan. Gusto ni God laging masaya sapagkat ito ay tanda ng ating pagtitiwala at paniniwala sa Kanya. Muli kong uulitin, hindi satisfied si God sa 80% na pagtitiwala mo sa Kanya. Hindi siya satisfied. Never. Hindi siya satisfied. 90%, hindi pa rin. Ama, nagtitiwala ako sa iyo. 90% ng pagtitiwala, binibigay ko sa iyo. Sabi ni God, hindi ako satisfied. Kulang pa rin yan. Ano po God? Kulang pa ba yung 90%? Sige po, gagawin ko na pong 95% ang pagtitiwala ko sa inyo. Papanatag ko na ang puso't kaisipan ko sapagkat batid ko na buhay kang Diyos na sinasamba ko. God, pwede na ba yung 95%? Sabi ni God, hindi. Hindi pa rin ako satisfied sa 95% mong pagtitiwala sa akin. God, ba't naman gano'n? 95% na nga kulang pa ba yun? O sige po, gagawin ko pong 99%. Okay na po ba yun, God? Na ipakita ko sa iyo ang pagtitiwala ko ng 99%? Sa palagay nyo, anong sasagot ni God? Okay na sa Kanya? Okay na? Hindi pa rin. Kulang pa rin. Sige God, ayaw mo pa rin ng 99%, last number na nga yun Gagawin ko pong 99.9%. Sa palagay nyo, papayag na si God? Hindi pa rin. Ang gusto ni God ay 100% na pagtitiwala sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At paano po ito mapapatunayan? Ano man ang mangyari sa buhay mo, positive or negative, dapat wala kang pangamba. Sapagkat nagtitiwala ka na yung problema mong sinlaki ng barko, mas malaki ang Diyos na sinlaki ng dagat. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kaya, yun po yung nais ng Panginoon. Ibinibigay niya sa atin ang Kanyang pagmamahal. Pinapaalala niya sa atin ang ating ganap na pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. At ang pangatlo, para maging lubos-lubos tayo sa ating Panginoon. Yung pangatlo, yung pag-asa. Faith, hope, and love. Yan po, yung tatlong laging pinapaalala ng Diyos na mapa sa atin. Kaya pag ang tao, tigib ng pag-asa, hindi siya malulumbay. May cancer ka? May bukol ka sa anumang parte ng katawan mo? Malaki ang problema mo sa anak mo o sa asawa mo? Sabi ni God, hindi ba mahal kita? Mahal kita. Kaya't yung pananampalataya at pagtitiwala, patunayan mo sa akin. Sapagkat sa bawat araw, nagbibigay ako sa iyo ng pag-asa. Malulungkot ka pa ba? Sa pangako ng Diyos sa iyo? Mga kapatid, ang pangako ng Diyos, hindi pangako ng tao. Pag nangako sa ng pag-asa, panaligan mo na. Angkinin mo na yung pag-asang binibigay sa iyo, ipatutupad niya. Bakit? Sapagkat ang Diyos na nagpapakilala sa iyo, ang Diyos na nagpapakilala sa iyo, ang Diyos na nagpapakilala sa atin, ang Diyos na nagpakilala sa akin, ay Diyos na hindi sinungaling. Kapag sa'yo nangako, hindi katulad ng tao na napapako. Kaya, ano man ang pinagdadaanan nyo sa buhay ninyo,
Nagpabendisyon kayo sa banal na espiritu, sa katauhan ng mahal na apo, o ng sino mang alagad na binigyan ng gakatiting na karapatan para magbendisyon at nagpahiwatig ng mensahe sa inyo, angkinin nyo na. Umasa kayo na ang salita ng Diyos ay walang pagkabula. Huwag na kayong mag-alinlangan. Huwag na kayong magkaroon ng pag-aatubili. Ibigay nyo ang 100% na pagtitiwala. Ang Panginoon ay tutupad sa kanyang pangako. Mga kapatid, kung ang tatlong ito na sangkap, faith, hope, and love, ay mabubuhay sa ating pagkatao, wala nang magkakasakit ng insomnia, hindi pagtulog. Wala nang tataas ang kolesterol. Wala nang tataas ang blood pressure. Wala nang tataas ang sugar. At higit sa lahat, wala nang magpapa-activate ng cancer cell para mabuhay sa inyong katawan. Kaya sa anumang pinagdadaanan natin sa ating buhay, walang ibang makatutulong sa atin na magbibigay sa atin ng pag-asa, ano man ito, kundi ang ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin siya. Magandang umaga po. At nawa po sa maikli kong ibinahagi, mawawala na po yung mga kaguluhan sa kaisipan. Hindi na po kayo mag-iisip, kaya po hindi kayo makatulog, sobrang pag-iisip. Ano man po ang gawin ninyo, magpareseta man kayo ng isang tiwayway para makatulog kayo, pag wala ang Diyos sa buhay ninyo, walang kapayapaan, hindi kayo makakatulog. Kaya umasa kayo na walang imposible sa ating Panginoon sapagkat ang Diyos na nagpapakilala at kinilala natin ay hindi Diyos na patay, siya ay Diyos na buhay. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat, Mami. Nawa po, nagkaroon po kayo ng karagdagang kaalaman upang kayo patuloy na umasa at manalig sa Diyos. Amen po ba? Bago ko po tawagin yung susunod na mag-aalay ng awitin, magsingitin po muna tayo. Para makita po yung pag-asa sa ano po natin. Ngiti po. Okay po. Ngiti po. Okay. Yan, nakikita na po yung pag-asa. Kanina po parang walang pag-asa ang mukha po natin. Amen po ba? At ang susunod na mag-aalay ng awitin, ang kapatid po natin si Gloria Benuya. Buhay ang Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat. Napakaganda ng tema, pag-asa. Ano po? Bakit kailangan ng tao ng pag-asa? Kasi po lagi tayong, yung number one, laging problema ng tao, yung kawalan, kahirapan, sakit. Di po ba? Sa akin pong buhay kasi, yung pag-asa ang aking pinanghahawakan sapagkat sabi ng ating Panginoon, anak, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Tandang-tanda ko po yan sa Hebreo 13:15. Sapagkat katulad din po nyo ako na punong-puno ng mga alalahanin sa buhay. Subalit patuloy na patuloy akong lumalaban dahil alam kong may Diyos na buhay. Dito po sa lupa, sapagkat kapag ako po ay punong-puno na, marami po kasi akong kumbaga sa alalahanin, mga pasanin sa buhay, problema. Dahil sa ako po ay punong-puno ng mga alalahanin na ganyan at problema pinagdaraanan ko. Alam niyo po ba na ang lagi ko nasa isip? Alam niyo po ba? React to death. Oh. Alam niyo po ba kung ano yung lagi ko nasa isip? Kapag nasa Panginoon ka, ang totoo po niyan dito lang po tayo. Hindi po ito ang tunay nating tahanan. Kapag ako ay nalulumbay, alam niyo po, binibigay sa akin ng Panginoon, anak, ang buhay dito ay practice lang. Hindi ito ang tunay ninyong tatahanan. Kinikilabutan po ako kaya ako gumaganda Yan po ang nagbibigay sa akin ng pag-asa. Sa isip po, ano ba kung ako'y hinahamak nila, di po ba? Ano nga ba kung hinusgahan ka? Ano nga ba kung hinatulang ka? Ang totoo hindi naman, doon tayo lahat Kaya kung kilala natin ang ating Panginoon, nasa lupa ka man, pero nasa langit ka na rin. Dahil may Diyos kang inaasahan, may Diyos na pag-asa.
Napakarami ko pa pong sanang ipapahayag, pero baka po sumobra sa oras. Kaya po sa inyo lahat, isang simpleng awitin, subalit punong-puno ng malalim na kahulugan at pag-asa sa ating buhay. Sabi ko nga, ang tinig namin ito'y baliwala. Ang aming awitin ay baliwala, subalit ang mensahe at nilalaman ng awit na ito, maging makabuluhan nawa para sa inyong lahat. Nakita ko ang tunay na pag-asa, natagpuan ang tunay na ligaya. Mahal namin, Panginoon, ako'y sumasamba, pagkat ikaw ang siyang gabay at pag-asa. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin ang papuri sa bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Sabayan niyo po ako. Umasa kang ikaw ang tatawagin, pangalan mo ang laging iisipin. Mahal namin, Panginoon, hindi ka lilimutin, pagkat sa piling mo'y wagas at damdamin. Tayo pong lahat. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin ang papuri ng bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Dinggin ang papuri sa bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Maraming salamat po. Eto lang po. Teka po, yung more nyo, sandali na lang.
Yung more nyo, kapraso lang kakantahin ko. Ano po? Eto po. Sabi nga, pag tayo nawawala ng pag-asa, pero dapat hindi eh. Di po ba kasi nasa Panginoon tayo, bakit kailangan mawalan ka ng pag-asa? Okay, kailangan laging buo ang pag-asa. Eto na. Awitin ko po, kapraso lang. Sa tuwing tila di na makakayanan, pagsubok na ating pinagdadaanan, ang tanging pag-asa pinanghahawakan. May awa ang Diyos, may awa ang Diyos. Kapraso po, pero malawak po ang ibig sabihin. Nawa po, nadama ng inyong mga puso. Maraming salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid. Inyo pong narinig yung liriko ng awitin, dahil sa'yo'y lupa man, langit na din. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, dumaranas man tayo ng hirap, ng pagsubok, ng pagdalisay, nang dahil nasa atin ang Diyos, nang dahil nasa atin ang pag-asa na mula sa Diyos, parang nasa langit na rin po tayo dahil sa kagalakan na ating nararamdaman. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kanina po, pinangiti ko po kayo. Ngayon naman po, huminga po kayo malalim. Sabay ngiti. Sige po. Sige po. O, mamaya po, paglabas nyo, iba na po yung mukha nyo. Di po ba? Buhay po ba ang Diyos? At ang susunod na mababahagi, ito po, kapupulutan nyo po ng maraming aral. Nang dahil siya ay pinagkakalooban ng Espiritu na mula sa Kanya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Mami Marisa. Salamat, Ama. Salamat sa pagkakataong ito na muli ipinagkaloob mo na maihayag ang kagandahang loob at ang pag-asa sa bawat araw ay patuloy mong ibinibigay sa bawat isa. Nawa po mo ang Ama, ang mga kapatid kong tinawagan mo sa araw na ito ay madama kang lubos at makilala at matanggap upang ang pag-asa na kanilang minimithi ay malayon mong ibigay at do'y kamti ng lubusan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilaan ng ating Panginoon. Ang gagaling nilang umawit, habang umaawit po ang mga kapatid ko, nararamdaman mo yung paghele ng ating Panginoon na parang sinasabi niya na, naririto lang ako anak sa tabi mo. Naririto lang ako, kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Ang isang pag-asa na dapat ay asahan ng bawat isa ay ang gagawin ng Diyos sa bawat araw. Amen po ba yun? Paano ito ginagawa ng Diyos? Alam niyo po, walang makakakita kung paano siyang gumagawa. Subalit ikaw na may katawan, madarama mo kung paano siyang gumagawa sapagkat siya'y tunay na Diyos na nagbibigay ng marapat at pag-asa sa bawat araw. Bilang isang mother of the house, alagad na naturingan, magsasampung taon na po, mabubuo ko na po ang isang dekada. Alam niyo po, purihin ang Ama sapagkat nang masumpungan ko po ang dakong ito at makilala po ang ating mahal na Apo Kunching, maging ang mga kapatid ko po na kasabayan bilang mga alagad, sadya pong ang pag-asa ay bumalot sa aking buong pagkatao. Opo, sapagkat sa unang buhay, kapag nawawalan ka ng pag-asa, mismo ang katawan po ang gumagalaw upang hanapin ang kaukulan. Amen po ba yun? At napapagal ka. Maghapon magdamag, hindi ka makatulog, sapagkat wala kang pag-asa, sa inaasahan mong tao kalalapit, mabibigo ka pa. Subalit sa dakong ito, nang matutunan ko po ang kaukulang nasa ng Diyos para sa mga anak niya, nabalot ako ng punong-puno ng pag-asa mula nang matungtong ako sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Paano ito naganap? Sapagkat totoo po ang Diyos. Totoong-totoo siya. Hindi siya makikita ng taong bumababa kung paano magbibigay. Hindi rin siya masisilayan kung paano siya magmamahal. Subalit sabi nga ng ating mga kapatid na Beth, yakapin mo ng buong buo
ang pangako ng Diyos at ang pag-asa na minimithi mo ay kakamtin mo. Buhay po ba ang Diyos? At yan po yung nagaganap sa buhay ng mga alagad, mga lingkod, na nakita nyo naman po, araw-araw ay naririto, maging isang ating mahal na Apo Kunching. Walang mga hanap buhay sapagkat sinuko po sa unang buhay. Subalit ang pag-asa, dahil ang Diyos ay buhay, sa aming kawalan, kami nagkakaroon sapagkat ang Diyos ang aming pinaglilingkuran. Buhay po ba ang Diyos? Pangalawa, dahil sa mga isinuko, syempre po, hindi nawala yung dapat ay mayroon kaming bayaran. Mga bills ng kuryente, bills ng telepono, bills ng broadband, lahat po yan ginagamit bilang tao. Subalit dahil din po sa isinuko sa ating Panginoon, hindi man paniwalaan ang lahat, ang nagpo-provide lahat niyan ngayon ay ang ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya naipagsusumigaw po namin yung kahiwa-hiwagang gawa ng ating Panginoon. Sapagkat sa aming kawalang pag-asa bilang mga tao na kami sumuko sa mundo ng tao, ibinibigay naman niya ang siksik-liglig umaapaw upang kamting naming lubos na hindi siya nagkamali at hindi rin kami nagkamali upang sa kanya'y tumango. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya bawat araw, kaya nga ayokong sabihin na nagkamali ang Diyos sa akin pag ako'y nawawalan ng pag-asa. Alam niyo po, ako po siguro yung tao na kapag nawalan ng pag-asa, ako na yung pinakapangit. Amen? Bakit? Sigurado po, pag wala po ako sa Espiritu, at hindi ang kalooban ng Diyos ang maghahari sa akin, humuhuli na rin po ako ng tutubi sa mga pinagdaraanan ko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kung alam nyo lang ang kalaliman ng pinagdaraanan ng mga alagad, mag-isang Apo Kunching. Totoo po yun. Hayagan po kami nagsisiwalat sa inyo upang sa pamamagitan po ng paghahayag at kaukulang nagaganap sa aming buhay bilang karanasan na aming pinanghahawakan ng kayang gawin ng Diyos, magkaroon din po kayo ng pag-asa. Sapagkat sa bawat araw, bilang isang hinirang at bilang mga tagasunod po kahit pasyente, hindi po kami exemption sa mga nagaganap kung paanong nagaganap din po sa buhay nyo. Nagkakaroon din po kami ng karamdaman. Anong narinig nyo po kay kapatid na Gloria? Sa unang buhay, nawawalan din kami ng pag-asa. Nawala kami, hinahihirapan kami, sapagkat tao kami. Subalit dahil, siyempre po, binigyan po kami ng pansin ng Diyos at inakay sa dakong ito, ibinaba naman po niya na ang pag-asa. Hindi man lubos pagdakakarakara, eto na, yung unti-unting pagbibigay po niya ng puspos sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Ang maliit na pag-asa ay nagiging malaki na sabi nga ni Mami Beth, singlawak ng dagat. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po, Ama, at may isang Apo Kunching na ginamit. Sapagkat kung wala ang mga aral na ito, paano mabubuo ang pag-asa sa aming buhay? Amen? Samantalang sa unang buhay, kami makasalanan. Samantalang sa unang buhay, tayo walang kwenta. Subalit nang matungtong sa dakong ito, may taong ginamit, nagulat sa marapat, nakamtang ganap, nalinisan ng isip, nalinisan ng puso, pumasok ang aral at doon nagkaroon ng kabuuan bilang pag-asa sa buhay. Buhay po ba ang Diyos? At salamat po, Ama. Salamat po, mahal na Apo, muli. Sa bawat araw, pinupuri po namin ng Ama sa mga aral na ibinababa niya, sapagkat ito po ang nagsisilbing bitamina at medisina ng aming lupang katawan at espiritu at kaluluwa po. Ang mga aral na magpupuno sa lahat ng kulang bilang tao. Ang mga aral nag-uumapaw upang ang pag-ibig ng Diyos ay aming manaramdaman. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, yamang kayo po ay naririto, samantalahin niyo po ang pagkakataon na ipinagkaloob ng ating Panginoon na kayo humakbang sa dakong ito, sapagkat ang dakong ito, ang panawagan ay pag-asa na ibibigay po sa inyo, ano man ang inyong dinadala, ano man ang inyong karamdaman, ano man ang kulang nyo, sapagkat ang dakong ito'y tipanan ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, madaraman yung lubos na ang Diyos ay buhay, langit man at lupa man, mararamdaman nyo siya'y narito. Muli po, magandang umaga po sa tanghali ito. Muli po, maraming salamat po sa lahat ng